I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates, August 19, 2025. Kanina po mga kababayan ay nag-ikot ang Pangulo, no? Sine-check niya yung mga hospital na kung saan yung mga pasyente na talaga namang nakakatuwa, no? Sapagkat yung mga bills nila nakita ng Pangulo zero billings mga kababayan. Ang galing ano? So yan sinisigurado ng Pangulo sa mamamayang Pilipino na yung kanyang pangako, no? Zero billings sa mga beneficiary ng PhilHealth. Kung nakikita niyo dito mga bes sa ating screen, yan po ay ngayong araw. Binisita niya po yan, no? Ang isang hospital sa Maynila. Basahin po natin para kumpleto detalyado, okay? Sabi po dito mga kababayan, zero balance, wala nang babayaran. Yan po ay ipinagmamalaki rin po natin sapagkat ito po ay nangyayari na, no? So malaking katulungan sa ating mga kababayan. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pasyente sa East Avenue Medical Center at personal na sinaksihan ang pagpapatupad ng zero balance billings program na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa Pilipino. Sa ilalim ng programang ito, hindi nahadlang ang gastusin para magpagamot. O, di ba? Ako talagang proud ako kay Pangulong Marcos Jr. At siyempre siya rin, kahit papano mga kababayan, nabigyan niya din ng tulong ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga beneficiary ng PhilHealth, kasi kailangan talaga alagaan ang ating mga kalusugan. Pinagmamalaki rin niya yan dahil for the first time in the history mga bes, ngayon lang po nangyari yung zero billings yan sa kanyang pamumuno. I hope the next leader iko-continue na po ito. Ito po ay isa sa mga legacy ni Pangulong Marcos Jr. Real talk po yan Ito po yung mga highlights para makita natin. Talagang chine-check niya mga kababayan ang mga hospital. Etong mga billings, no? Kung nakita nyo, may hawak siya ng mga papel. Yan po yung mga resibo na kung saan zero, walang babayaran. Kasama po si Secretary ng DOH, si Secretary Herbosa. Congratulations po sa atin lahat, sa mga beneficiary ng PhilHealth. Ito po, ayan ito pa. Selfie pa more. Ayan wow. See? Ayan. Sabi sa inyo Ayan bagong panganak, chinek niya. Siyempre, zero billings, walang babayaran. diba? Ayan, selfie pa. Nako, napakaswerte nyo naman. Ayan mismo sa cashier pa yan Tingnan nyo, kinuha yung kanyang bills. Zero. Ako'y natutuwa talaga, sa totoo lang. Para kumpleto detalyado mga kababayan, ito, tingnan nyo yung mga billings na ito. At bago nyo panoorin yung kanyang, ang kanyang statement. Ito. Ayan mga bes. Bagamat medyo malabo, pero yan po yung mga bills ng ating mga, tawag dito, ang ating mga beneficiaries. Ang galing saan kayo makakita niya. Sabi dito mga kababayan, kumpletuhin natin para kompleto detalyado. Look, final hospital bills ng ilang pasyenteng na serbisyuhan ng zero balance billings program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa East Avenue Medical Center sa Quezon City at sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban. Kahapon po yun. Binisita niya na naman, chinek niya na naman ang mga billings ng mga pasyente. Sabi sa inyo guys, metikuloso po yan. Ito, sinasadya rin talaga natin in-upload ito para to inform to our kababayans na itong magandang programa, isa sa pinakamagandang programa ng Pangulo, itong zero billings ng ating mga kababayan na beneficiary ng PhilHealth. Siyempre, ako bilang supporters ni Pangulong Marcos Jr. ay pinagmamalaki ko yan. Yung zero billings na yan. Bakit? Siyempre, for the first time, ngayon lang po nangyari yan Wala po yan sa mga nagdaan na Pangulo, no? Except lang yung ama niya. Ito po, ayan kung nakikita nyo dito ngayon,
Yan, chinek ng Pangulo. Ito pa. Rose. Wow, di kayo naloka. Oh, may nakalagay pa, oh. Zero balance billings. Uy, guys, in fairness naman, tingnan nyo. Oh, yan, laki, mga bes. Ano ba yun? Uy, grabe kayo, ha? Tingnan nyo naman, mga kabayan, oh. Oh, Goes. Ang laki. Oh, naloka ako. Ay, nako. Ay, na talagang papasalamat talaga tayo kay Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang, mga kababayan. Ang higit na nakikinabang din talaga, itong mga, natin, yung katulad ko rin na mahihirap. Dahil pag na-hospital ka, wala kang pambayad. Ayan, ang laki niyan, mga kababayan. Sus, Maria Josep, Santa Clara, Marimar. Saan ka huhugot na ganyan? 'Di ba? Ang laki kaya ng mga bills ng ating mga kababayan. Siyempre hospital yan, mga besa, including yung doctor's fee. 'Di ba? Correct me if I'm wrong. O ito pa. Saan kayo naman ganyan, ayan, tingnan nyo, sabi ganun. Tapos ito, may bagong programa ang Pangulo. In-upload ko na yung unang video, yung free na gamot. Kailangan magpa-registered kayo sa eGov.ph. I-click nyo po yun. Install nyo po ang eGov apps. Pag na-install nyo po, i-click nyo yung PhilHealth. Nakalagay doon. Pag-click nyo yun, yung PhilHealth na nakalagay doon, di ba? Mag-fill up kayo ng register form para makakuha kayo ng free na gamot. Worth of 20,000 for year po yun. Yung unang video po natin, So, ito pa, mga kababayan, para kumpleto, detalyado, mga bes, pakinggan nyo yung sinabi ng Pangulo, umikot na naman. Saan kayang hospital ang susunod, mga kababayan, ito. Okay, ito yung patuloy natin pag-inspeksyon at pag-siguro na yung ating programa na zero billing ay unang-una na nagagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Pangalawa doon, yung mga pasyente at saka family nila, kailangan din na malaman nila na merong ganito, na zero billing na. Lahat ng pinuntahan namin ay tinignan namin kung ano yung PhilHealth na kontribusyon. Siyempre, iba-iba, case to case, iba PhilHealth na kontribusyon, ano yung sa DOH. At yung kaduluduluhan, lagi naman zero billing. So, mukha namang maayos. Nagulat nga ako na napaganda na natin itong ospital na ito. Una nating nakita itong ospital to 1978. Naku, panahon ni Papa. Magulang ko pa ang nagbukas nito eh. Hala. Bago linipat, it was moved to DOH, ginawang bagong lipunan hospital. So, mabuti naman. Itong ating, kailangan natin pasalamatan lahat ng ating magigiting at napakasipag at napaka-dedicated na healthcare workers. Hindi sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech, sa mga staff, sa mga non-medical, lahat. Alam naman natin, hindi sila necessarily na sumusunod sa oras ng kanilang duty. Pag kinakailangan sila ay nandiyan pa rin kahit na on break na sila. Kaya kailangan talaga natin pasalamatan. Ito ang kabayanihan ng ating nakita nung COVID. At tuloy-tuloy nakikita natin ang kabayanihan ng ating mga medical health workers. At talaga naman, isa na ako doon. I was one of the beneficiaries. Kung hindi sa inyo, wala na ako rito. Natangay na ako ng COVID. Kaya again, that instinct of service, of dedication, they continue to show kahit walang pandemya. Nakikita natin, they continue to show at talagang malalaki ang puso nila para tulungan ng ating mga kababayan. So I'm happy to be able to report
that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding in that. Dahil altogether, how many have we seen SONA? How many? SONA, 2,900. Dito. But all in all. 83 hospitals po yan. So, doon sa pinanggalingan natin sa East Visayas, doon sa East Visayas, nag-12,000 na silang pasyente mula nung SONA. Dito, 2,000 na. Ala. So, mabuti naman. At malaking bagay dyan, kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga ibang pasyente, sinasabi, wala kayong binabayad, meron palang ganyan. So, ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot, at magpagaling. So, thank you very much. Maraming salamat. Thank you again to our doctors, our nurses, our medtechs, our non-medical staffs. Thank you, thank you, thank you, thank you. O, di ba mga bes? I-share daw natin itong video ng Pangulo para malaman po ng lahat na libre na ngayon sa mga beneficiary ng mga PhilHealth. O di ba mga bes, accredited ng hospital ng DOH. Zero billings, tingnan nyo. Maraming mga pasyente araw-araw kasi nga dahil dito sa zero billings, ang laking ginhawa ito mga kababayan. Talagang ako proud ako, even sa Pangulo. At least, malaking katulungan, under sa kanyang pamulo, mga kababayan, we will never forget that. Kasi siya lang po ang nakagagawa niyan. So, ibig sabihin, itong hospital na to, 1978, panahon pa ni Papa niya. Gumanda na ngayon, lalo, pinaganda na, pinaganda ng Pangulo mismo, di kayo naluka. Oh! So, ito, sinabi po ni Secretary ng DOH, pakinggan nyo ito guys. So, yan, kanina dyan nagpunta si Pangulong Marcos Jr. Sa hospital na yan. Pinatayo pa ng kanyang ama, mga kababayan. So, sabi nga natin, chinik ng Pangulo yung mga billings. Di ba? Ganyan ka guys, ka-hands-on ang ating mahal na Pangulo. Galing. Ganun dapat ang mga Pangulo. Umiikot, hindi yung nakaupo lang sa Malacanang. Di ba? Ayan. Ayan. Grabe ngiti yung baby girl. Di ba? Siyempre mga best, tuwang-tuwa tayo sa ating mga kababayan. Zero billings. Yeah! Galing! Ay, yung mga bagong panganak, naloka ako. Chochal. Galing, nakakatuwa naman. Walang boses ito guys, puro music lang. Binisita yung sabi ko si chinek yung billings yung baby. Galing naman yarn. Ayan, sabi sa inyo ayan wow. Zero billings mga bes. Nakakatawa naman, zero billings talaga. Grabe. Is Avenue Medical Center yan guys Well, ito yung ating implementation sa tutok ng ating Pangulo sa kalusugan. Narinig naman natin sa SONA. Tinayman ko yun about 15 minutes yung mga directive niya at ito yung isa, pagbabakuna, may iba pa yung healthy lifestyles, healthy setting. Pero ang isang pinakamalakas ang balakpak itong bayad na bill nyo, sabi niya. So ngayon, chine-check niya isa-isa ang mga DOH hospital. Ano ba ang problema sa implementasyon? Gusto niya standard, ma-implement 3 steps lang sa admission, walang pila masyado, at pag nag-discharge, parang alang nag-check out sa hotel, na bayad na yung tiniran mo sa hotel. So parang ganoon na ginagawa natin. So yung maganda, ang East Avenue, ang basic accommodation nito, naka-air condition. Wow. In fact, or nakita mo yung ating mga wards or basic accommodation, parang private.
mas maganda pa sa ibang private unit. So, hindi naman siya baliwala. So, talagang for everyone na kahit empleyado ka, may sweldo ka, malaki ang matitipid mo kung basic accommodation. Yung mga bills dito, mga 400,000, 500,000. Laki. Siguro PhilHealth will answer about 25%. The remainder is DOH funds. So, ang inutos ko para ma-implementa to sustainably ay talagang may bill ang pasyente. So, nakalagay dun sa bill kung magkano ang ginastos ng Department of Health, magkano ang kinontribute ng PhilHealth, magkano ang kinontribute ng MyPIP Medical Assistance for Enlarged Funds. So, every year, ililipat namin yung pondo na yun sa maintenance and operating expense. So, pambili ng damot. So, malalaman namin yung volume and everything. Palalawakin ko pa ito. Ang susunod na plano ko, makipag-coordinate sa mga nearby private hospitals. Para kung napuno na yung DOH hospital, ang private hospital may lisensya yan from DOH to operate with 10% of their beds for charity. So ang magiging agreement namin, babayaran po na lang yung butal over yung sobra pa from PhilHealth revenue. Wow. Para yung mga papayag, doon namin dadalhin yung aming overflow para lahat maserbisyo. So, nandiyan naman mukhang magiging sustainable. Nagawa na to sa ibang bansa, yung socialized healthcare from womb to tomb, alaga ka ng pamahalaan. Paalala lang sa ating mga kababayan, no? Maraming scammer. Zero balance billing po ang utos ng ating presidente sa lahat ng Department of Health Hospital. So may iba pa hong hospital na hindi Department of Health. Pero kung Department of Health Hospital ko, huwag kayong kakausap ng fixer, huwag kayong sasagot sa link na pinadala sa inyo sa inyong cellphone sapagkat baka mga scammer ito at maubos ang pera nyo sa bangko. So very important, no? Huwag magpapa-fixer. Hindi kailangan ng fixer sa DOH Hospital. Diretso magtanong sa aming billing section at saka sa admitting orders at sa inyong doktor. Ba mga kababayan, for sure yan mga bes, hanggang 2028, I hope, pagkatapos ng termino ng Pangulo, tuloy-tuloy nawa ito mga bes. Sa susunod na leader ng bansa, dapat ituloy niya ito. Ito po ay legacy ng Pangulo. 'Di ba? Oh. So, yun mga kababayan, ang pinaka-latest updates ko. Naintindihan nyo naman po yung sinabi ni Secretary Herbosa. Mag-ingat po tayo sa mga scammer. Ayan, maraming salamat po kay Pangulong Marcos Jr. dahil po dito sa zero billings na ito. Laking katulungan po yan, no? Sa bawat Pilipino. Ang laking tulong talaga yan, sa totoo lang. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines.